Sa bahaging ito ng podcast na Kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano, ating tunghayan ang isang kakaibang pangyayari sa malayong hilaga ng daigdig. Ito ay tungkol sa isang manlalangoy na atleta sa bayan na Armenia. Siya si Shavash Karapetyan, na sa kanyang isagawang kadakilaan ay maari siyang naturingang nabuhay. Marahil na sa gusto man niya at hindi, ang naging hangarin ng buhay niya ay upang siya'y magsagawa ng kabayanihan. Nagsimula ang fenomenong ito sa isang sakuna ng sasakyan. Isang araw, noong 1976, 1976, gaya ng kanyang karaniwang nakaugaliang gawe araw-araw, lumabas si Shavash Karapetyan upang mag-ensayo ng para sa kanyang pagka-atleta. Kasama niya noon ang kanyang kapatid at dalawa silang humayo upang tumakbo ng malayo. Itong pagtakbo nila ay para mapatibay ang kanilang mga katawan at upang isabak ang kanilang katawang mangkaya ng sumisidhing hamon sa kakayanan nilang pisiko. Kung kaya, itong araw-araw nilang pagtakbo ay bahagi ng kanilang ehersisyo na pampatibay sa kanilang kakayanang lumaban ng kapaguran. Ito'y preparasyon noon sa pagpunta ni Shavash sa kompetisyon ng langoyan sa Olympic. Katatapos lamang nila noong matakbo ang 12 milyang distansya, noong may nasulyapan silang behikulang pampasahero at puno ng tao na nahuhulog at bumagsak sa tagilirang dike ng malaking lawa na deposito ng tubig. Unti-unting lumubog ang behikulo na trolley bus sa distansyang 80 talampakan mula sa tambak at pailalim sa lalim ng tubig na 33 talampakan. Mangyaring ang sukat ng pinagkalubugan ay maihambing sa isang gusaling na 3 baitang ang taas. Walang naikibo o sandaling pag-alinlangan na biglang lumukso sa tubig si Shavash at mabilis na lumangoy papunta sa lumulubog na behikulo. Kaagad niyang narating ito at bagaman malabo ang paningin dahil sa nagulong tubig, nakayanan niyang natadyakan ang bintanang salamin sa likod ng behikulo. Naramdaman niyang nasugatan siya sa salaming nabasag sa kanyang ginawang panadyak at hindi niya na ininda ito. Masinsinan niyang pinagsikapang iligtas ang abot ng makakaya niya ang mga nakulong sa behikulo. Inisa-isa niyang hinila ang bawat mahagip niya at inilabas ang mga ito sa behikulo. Nasa tubig siya sa loob ng ilang oras dahil noong dumating ang tulong mula sa lokal na otoridad, siya at kasama ng kanyang kapatid, sila pa rin ang inasahan ng mga ito na magsagawa ng pagtulong sa ilalim ng tubig. Ang nagsamang epekto ng lamig ng tubig at ang kanyang mga sugat ang siyang nagpa-ospital sa kanya. Nagkasakit siya ng malubha na pulmonya at naratay siya sa ospital ng 45 araw mula ng aksidenteng iyon. Dahil sa matagal na inilagay niya sa tubig, nagkaroon siya ng sepsis na resulta ng impeksyon. Ang sepsis ay kondisyong nakamamatay dahil kondisyon ito na ang dugo ay napasok na ng masasamang mikrobyo. Ang pagkakasira noon ng kanyang baga ay siyang na magtapos sa kanyang pag-asang mapasama na atleta sa Olympic. Ilang taon ang dumaan at ang kanyang kabayanihang ginawa na nagligtas ng mga naaksidenteng pasahero ay tila nakalimutan na. Subalit, noong 1985, may nadaanan si Shavash na malaking gusali na nasusunog. Ito'y kaagad na tumakbong sumaklolo sa mga taong nakulong sa apoy at usok. Hindi siya huminto na sumabak sa panganib upang mailigtas niya ang mga nasusunog na mga tao hanggang sa siya'y natumba na sa pagkahapo. Nadala ito sa ospital dahil sa pagkasunog ng katawan na nilasap niya. Bumigat din ang sakit ng kanyang baga dahil sa dami ng usok na nalanghap niya. Ating balikang kilanlin si Shavash bilang kampyon na atleta. 17 beses si Shavash na naging kampyon sa langoyan. 13 kampyon sa Europa at 7 beses na kampyon sa Union Soviet. 11 beses siyang nakagawa ng pinakamataas na marka ng manlalangoy sa pandaigdigan. Subalit itong nabubukod tanging nilalang na ito
ay hindi lamang kampyon na atleta, kundi pati pa sa pagligtas at pagsaklolo ng kapwa-tao. Naipanganak si Shavarsh noong ika-19 ng Mayo, 1953, 1953, sa bayan ng Kiroyakan sa norteng bahagi ng bansang Armenia. Vanadzor na ngayon ang pangalan ng siyudad na kanyang kinapanganakan. Bahagi pa rin ito noon ng Union Soviet bago ito nagbago ng pangalan. Napaligiran noon itong bayan na Kiroyakan ng mga nagtataasang mga bundok ng Bazum at Pambak. Ang bandang timog at kanluran na bahagi nito ay masukal na kagubatan, subalit ang bandang norte at bahaging silangan nito ay sagana sa halaman at dagsa ng kagubatan. Lumipat ang kamag-anakang Karapetyan mula sa kanilang siyudad at pumunta sila sa Yerevan noong 1964, 1964. Ang siyudad na Yerevan ay siyang kapital at pangunahing siyudad ng Armenia. Si Shavarsh ang pinakamatanda sa kanilang tatlong magkakapatid na lalaki. Sa Armenia, sadyang mahilig ang mga tao sa sport bilang panghamon sa pisikal na kakayahan ng kanilang katawan. At gaya ng karaniwang pag-uugali ng isang mahilig sa kanilang tradisyon, masidhi ang pagnais ng kanilang ama na silang magkakapatid, si Shavarsh at ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na sina Kamo at Anatoly ay magiging mahuhusay at ulirang atleta. At dahil sa matinding pagkahilig ng mga mamamayan sa Union Soviet sa sport, matindi rin ang kanilang pagtutunggalian. Matindi ang kanilang mga kompetensya sa pagalingan. Karaniwan sa kanilang pinagkakahiligan at pinagsasanayan ang pakikipagbunuan, wrestling, boxing, at pagbuhat ng mabibigat o weightlifting. Nasanay sila mula pagkabata. Nagsimula noon si Shavarsh sa sport na himnastiko o gymnastics. Bagaman kinilala ng mga tagasanay at tagaturo ng mga coach ang kanyang kahusayan, napagtanto nila na noong siya ay nagsimula sa sport na ito'y may pagkahuli na. Sa halip na himnastiko, iminungkahi nila na subukan niya ang maging manlalangoy. Ang dahilan nito ay sa Armenia, inuumpisahan nilang sanayin ang mga bata sa sport na himnastiko ng napakaaga. Ito ay upang masimulan ng maaga na magabayan ang pagtubo ng mga buto at nang mapasunod sa angkop na galaw ang mga buto ng bata hanggat ito ay nasa murang edad pa lamang. Subalit dahil may kaunting pagkahuli ng edad ni Shavarsh noong siya ay nagsimulang mag-ensayo na, mas malaki ang tsansa na may mga lalagpas sa kanya sa kanyang kakayahan. Ang sport na himnastika ay pagsasagawa ng sistematikong ehersisyo upang ang mga buto ay maaring nababaluktot at naigagalaw na susunod sa mga posisyong hindi karaniwang kinakasanayan o ginagawa. Sa sport na ito, maaari ding magamitan ng aparatos o kagamitan para sa ehersisyo gaya ng bola, manipis na pagulong o hoop, tikin o pole, bangko o bench, taling pagbibitinan at marami pang iba. Kasali din sa sport na ito ang pagsirko, paglukso ng mataas, kasabay ng pagsirko at pag-ikot na parang bola habang ang atleta ay nasa itaas. Ang sport na ito ay kinakahiligan ng mga tao sa mga bayan sa bandang kanlurang bahagi ng daigdig gaya ng Rusya, Romania, Estados Unidos, Hungaria, Alemanya, Canada at iba pa. Sa kasalukuyan, marami na rin naman ang ibang mga nasyon na nagkakahilig na magturo ng sport na ito sa kanilang mga mamamayan. Mabalik tayo kay Shavarsh. Noong nagkaedad si Shavarsh ng 15, napasubo itong napalaban sa isang grupo ng mga sutil na kabataan. Pagkatapos siyang bugbugin ng mga ito, kumuha sila ng isang malaking bato at itinali ito sa kanyang leeg at pagkatapos ay itinapon siya sa lawa upang lunurin siya. Sinikap ni Shavarsh na iginalaw ang katawan niya sa ilalim ng tubig hanggang sa nakalas ang pagkakatali ng kanyang mga kamay. Pagkatapos, dali-dali niyang inalis ang bato
na nakatali sa kanyang lieg at sa kabila ng kanyang pagkahapo at pagkawalang hinga, nakayanan niyang lumangoy na pumaitaas. Sa isang panayam sa kanya ilang taon mula noong nangyari ito, sinabi niya, "Naku, kung mas mabigat pa iyong bato na iyon, hindi ko na sana nakayanan ang nakalabas pa sa tubig." Sa katotohanan, hindi nasyon ng mga dakilang manlalangoy ang bayan ng Armenia. Marahil ay dahil sa ito ay nasa sulok ito sa pagitan ng mga nasyon na Turko o Turkey, Iran, Azerbaijan at bayan ng Georgia na nasa dulong pagitan ng silangang bahagi ng Europa at kanlurang bahagi ng Asya. Sa mga panahong iyon, mangilan-ilan lamang ang mga nalikha noong languyan na pampubliko o swimming pool, at kaunti lamang din ang mga lawa, ilog at sapa na maaring paglanguyan ng mga mamamayan. Kung kaya, marahil ay mga 30% lamang sa mga taong taga-Armenia ang maalam na lumangoy. Subalit sa taong 1970 o 1970, mayroon ng mga atleta sa kanila ang naging mahuhusay na manlalangoy at nananalo ng mga medalya sa mga kaganapang internasyonal at sa mga sinalian nilang mga kompetisyon. Nakisali si Shavarsh sa mga manlalangoy na nagsanay sa karaniwang estilo ng paglangoy na gamit sa kompetisyon na siya noon ang karaniwang kinahihiligan sa panahong iyon. Bagaman mahusay na siya noong lumangoy sa mga estilong kinahihiligan sa tiyempong iyon, noong siya ay 17 gulang, hindi siya nagtagumpay na napiling sumali sa grupong mapapadala sa kompetisyon sa Olympic. Sa pagkakataong iyon naman niya nakilala ang isang gwardiya noon na tagabantay sa pinagsasanayan niyang languyan. Siya si Liparit Almasakyan. Si Liparit ang isa sa mga nagpasimuno ng isang bagong klase ng estilo ng paglangoy na tinatawag na fin swimming. Itong klase ng paglangoy ay naiba sa tradisyonal o klasikong estilo ng paglangoy. Ang fin swimming ay isinasagawang langoy sa ilalim ng tubig na hindi lalabas sa tubig ang ulo upang huminga. Ang manlalangoy sa ganitong estilo ay gagamit ng 2 palikpik o goma na palaypay sa paa na siyang gagamiting pampilantik na parang buntot ng isda. Nataon noon na si Liparit ay namimili ng magiging kasapi sa kanyang tropang manlalangoy ng fin swimming. Kinumbinse niya si Shavarsh na subukan nito ang estilo ng langoy na ito. Nagboluntaryo pa siyang manggabay at maging tagapagsanay sa kanya bilang coach. Sa pag-uusap ng dalawa noon, ipinasya ni Shavarsh na sumali sa tropang ito ni Liparit at nagsimula siya kaagad na nagsanay. Kung ano man noon ang kahinaan niya noon sa estilong klasiko ng paglangoy, hindi niya na inintindi ito dahil nag-iba na ang kakailanganing kakayahan. Mabigat at mahirap na pagsasanay ang kinakailangan ng sport na ito. Tumatakbo noon si Shavarsh ng 12 hanggang 18 milya araw-araw habang may dala-dala siya sa balikat na mabigat na sako na may lamang buhangin. Nag-eehersisyo silang magsagwan upang mapatibay ang kanilang mga buto-buto. Tumakbo silang mga may gamit na bota na para sa niebe na natalian ng kahoy upang mapatibay at mapalakas ang kanilang mga paa at binti. Halinhinan noon ang mga kasapi sa grupo na nangkarga ng kanilang mga kasama habang tumatakbo sila sa gilid ng lawa. Umaakyat sila sa mga bundok at matarik na burol na gamit lamang ang kanilang mga kamay habang pinapabigat sila at hinahatak ng kanilang mga kasama ang kanilang mga paa. Ang pakiramdam nila sa ganitong gawa ay para silang nanghahatak na nagpapasulong ng karitela. Ang mga manlalangoy ng ganito ay gumagamit ng kagamitan na tinatawag na snorkel at tangke ng hangin sa malayo ang distansya na kompetisyon. Ang snorkel ay isang tubo na pagdadaanan ng hangin mula sa tangke ng hangin at siyang paghihingahan ng manlalangoy. Samantala, sa maigsing distansya ng kompetisyon, kinakaya ng mga manlalangoy ang diretsyong paglangoy sa ilalim ng tubig na walang hingaan. Sa kompetisyon na ito noong 1972,
1972, si Shavarsh ay 19 na taong gulang. Umani ito ng 8 medalyang ginto at siya ang nakakamit ng pinakamataas na marka sa sport na ito sa sandaigdigan. Tuloy-tuloy noon ang pananagumpay ni Shavarsh sa sport na ito hanggang 1975, 1975. Napaparangalan ito at naglaganap ang kanyang kahusayan. Nakilala siyang pinakamagaling na manlalangoy na taga-Armenia. Noong 1976, 1976, noong siya'y 20 taong gulang, hindi siya napasama sa lupon ng mga atleta na nakisali. Isang panukala noon ay dahil sa kanyang pagkakasakit ng ilang buwan bago na isaganap ang nasabing kompetensya. Hindi siya noon makapaniwala na ang kanyang pagkasakit ang naging sanhi kung bakit hindi siya napili, dahil matagal-tagal na rin naman siya noon na gumaling, at alam din niya na iyong tiyempong ito ang kanyang pinakamahusay at pinakamabilis sa paglangoy. Ang naisip niya noon na sanhi ay maaring may iba at bagong atleta na taga-Armenia na gustong makilalang magtagumpay ng mga otoridad sa sport na ito. Ito ay upang mayroon na namang maidagdag na pangalan na bagong atleta sa dumadami ng nakalistang atletang Armeniano na nagtatagumpay sa sport. Ang ipinagpalagay niyang motibo noon ng mga otoridad ay ang madagdagan at mapadami pa ang mga atleta nilang kampyon. Kung kaya, bagaman nakakasiguro na silang mananalo si Shavarsh, nakasali na noon ang kanyang pangalan sa listahan. Kung kaya, kapag mayroon noon silang nasa pantahan na panibagong pangalang maidagdag, sinang-ayunan noon ng mga otoridad na maisali ito kahit maiwan na si Shavarsh. Dahil sa sama ng kanyang loob noon, lalo lamang niyang hinamon ang kanyang sariling nag-ensayo ng mas mabigat pa upang ipahiwatig niya sa mga otoridad na malaking kamalian ang hindi niya pagkakasali. Subalit, marahil nga na mayroon noong nakatakdang naghihintay na ibang palad sa kanya. Noong ika-16 ng Setyembre, 1976, 1976, kasama niya noon ang kapatid niyang si Kamo na nangkukumpleto ng kanilang pagsasanay na tumakbo ng 13 milya bago magtakip silim. May pasan siyang 20 kilo ang bigat na buhangin habang tumatakbo at ito ay bilang kasama sa kanyang pagsasanay upang pampatibay at pampalakas sa katawan niya. Katatapos lamang nilang makalagpas ng paliko sa tulay noong makarinig sila ng malakas na ugong ng bakal na tunog na bumangga sa konkreto. Paglingon nila sa pinanggalingan ng malakas na huni, nakita nila iyong trolley bus na behikulo na puno ng pasahero na papalubog sa tubigan ng lawa ng Yerevan. At ang dulo noon ng 2 tikin ng elektrisidad na nagpapaandar sa behikulo ay nakalitaw sa tubig na animo antena. Ang trolleybus ay behikulo na pinapatakbo ng elektrisidad sa pamamagitan ng 2 kawad ng elektrisidad na nakabitin o nakabanting sa itaas ng daan at nakakonektahan ng tumatakbong behikulo. Karaniwan ang ganitong behikulo sa Europa at Rusya. Bumilang noon ng 70 ang mga pasahero sa loob ng behikulo at lahat sila ay pauwi noon. Mayroon sa kanila ang mga trabahador ng faktorya, may mga batang galing eskwelahan, may mga estudyante sa universidad, may mga matatandang babae at lalaki. Sa mga sandaling nahulog ang sasakyan at bumagsak na bumangga sa konkreto na dike o pilapil bago ito unti-unting lumubog sa tubig, marami sa mga pasahero ang nawalan na ng malay. Samantala, pagkakita ni Shavarsh sa lumulubog na sasakyan, hindi na nagdalawang isip ito. Kaagad siyang tumakbo na pababa sa kinaroroonan nilang bahagi ng burol habang inaalis niya ang kanyang mga kasautan na pangsanay. Agad siyang lumukso sa tubig at mabilis na lumangoy papunta sa kinaroroonan ng sakuna. Sa loob ng lumulubog na trolley bus, takot at nagngangalit ang mga pasaherong may malay na nagsasagawa ng paraan na mangbukas sa bintana at sa pintuan ng sasakyan. Mayroon noong maliit na buslot na pinanggagalingan ng hangin
na hinihinga ng mga pasaherong nakulong. Sa kalalim na 33 talampakan, tinadyakang binasag ni Shavarsh ang bintana sa may likuran ng behikulo upang mayroong paglalabasan ng mga pasahero. Napagtanto niya na ang kanyang ginagawang pagligtas sa mga ito, maari siya'y hatakin ng mga ito, subalit malakas ang kanyang loob. Ang sabi niya, sa mga sobrang kagipitan sa nagaya ng sitwasyon na iyon, ang iyong pagmamalasakit o pagmamahal sa kapwa-tao ay lalong lumalakas. Sumisid siya sa tubig ng 40 beses. Pabalik-balik siyang lumusot sa bintana, papasok sa loob ng sasakyan, upang magligtas ng pasahero ng walang humpay o pagbagal man lamang. Bawat pagsisid niya, nagtagal ito ng 25 segundo. Pagkasunggab niya ng isang pasahero, ilalangoy niya ito pataas sa tubig at paglitaw niya sa tubig, iaabot niya ito kaagad sa kanyang kapatid na si Kamo na siyang bubuhat o magdadala sa pasahero sa kayak o bangka na dumating mula sa nagdatingang tulong mula sa komunidad o napadala ng lokal na otoridad. Sa kanyang huling pagsisid, ngani-ngani na siya noong mawalan ng malay sa pagkahapo dahil sa tinagal ng kanyang walang hinto o pagbagal man sa kanyang ginawang pagligtas. 20 minutos na siya noong pabalik-balik noong sinabihan siya ng mga trabahador ng emergency na huminto na siya dahil sino pa man na natira pa sa loob ng sasakyan sa ilalim ng tubig ay hindi nabuhay. 37 katao ang naisalba sa pagkakataong iyon, bagaman may iba sa mga ito na wala ng buhay noong maiabot niya sa bangka. 20 katao ang nabuhay. Mayroon namang 9 na katao na nakalabas ng sarili nila at lumabas sila sa butas ng bintanang salamin na binasag ni Shavarsh. Noong dumating ang 2 sasakyang makinarya na dinala doon ng mga otoridad na hahakot sa nahulog na behikulo mula sa ilalim ng tubig, sumisid na naman si Shavarsh at kasama ng kanyang kapatid upang silang dalawa ang magkabit sa mga kable na panghila sa sasakyan. Noong maparating ang sasakyan sa may pampang ng lawa, lahat noong naroon pang 40 katao ay puro patay na. Sanhi ng pangyayaring ito, nagkasakit si Shavarsh ng pneumonia. Nagdeliryo siya na nanginginig dahil sa impeksyon. 45 araw siya sa ospital na walang malay. Nanatili siyang nakahiga ng ilang linggo pa noong siya ay nagkaroon ng malay. Ang sabi noon ng doktor na nag-alaga kay Shavarsh, ang katotohanan niyan, ako'y namangha at nakayanan pa namin siyang iligtas mula sa kanyang impeksyon. Subalit ang lakas at tibay ng kanyang atletang katawan ang lumaban. Noong siya ay nakipagsapalaran para sa buhay ng iba, Diyos na ang nagbigay sa kanya ng tibay na makilaban para sa kanyang sariling buhay. Pagkaraan ng 3 linggo mula nang siya'y lumabas sa ospital, sinikap niyang bumalik sa kanyang paglalangoy. Noong una, pinipilit lamang niya ang kanyang katawan na lumangoy uli. Noong sinimulan niyang magsanay muli, nahirapan siya ng todo dahil sa panghina ng kanyang baga. Naging epekto ito ng pneumonia. Gayon din na may umusbong siyang galit at pag-atubili sa tubig. Gayunpaman, pinilit niya ang kanyang sarili na unti-unting nag-ensayo. Sinimulan niya uli ang tumakbo at lumangoy. Ninais niya na kailangang mapabalik niya ang dati niyang tibay, lakas at bilis. Isang dahilan nito ay dahil itinagong lihim ng gobyerno iyong nangyaring aksidente. Hindi pinayagan ng gobyerno na maihayag o mailathala ito dahil ito'y malaking kahihiyan para sa mga otoridad sa gobyerno. Kung kaya, iyong ginawang kabayanihan na pagsalba ng tao ni Shavarsh ay hindi pinaniwalaan ng mga kritiko at ganun din ng kanyang mga kakumpetensya sa kanyang sport. Sa kanilang parte, walang katotohanan ang napabalitang isinagawa ni Shavarsh. Napagtanto ni Shavarsh na kung hindi niya mapabalik ang kanyang kakayahan bilang atleta, bago nangyari itong sakunang iyon, hindi nila ito maiintindihan kung bakit. Dahil sa hinagap niyang ito,
Inaraw-araw niya ang matinding nagsigasig na nagsanay at lumangoy. At gaya noong panahon bago nangyari iyong aksidente, isinabak niya ang kanyang katawan at kalooban sa hamong pagsubok. Iyong pagligtas ni Shavarsh ng mga tao sa trolley bus noon na kasama niya si Camo, ay hindi ito ang una niyang pagligtas ng buhay. Noong 1974, 1974, nagkakaedad noon si Shavarsh ng 21 lang, at siya ay nakasakay sa isang bus. Nakahinto ito noon at panandali ang ipinarada ng driver ang bus sa daan upang tingnan at halughugin ang makina nito habang ito ay nakaandar. Sa pagkaabala ng driver sa ginagawa niya, hindi niya naasahan ang bigla-biglang paggulong ng bus ng dahan-dahan mula sa pagkakaparke nito sa mataas na gilid ng daan. Unti-unti itong gumulong paibaba patungong talampas. Naramdaman ni Shavarsh ang hindi inaasahang paggulong ng bus. Agad siyang umakto at binasag niya ang salamin na harang ng kompartamento ng driver. Sinunggaban niya ang manibela at iminaniobra niyang iginabay ang patunguhan ng bus palayo sa gilid ng talampas. Noong 1977, 1977, isang taon pagkatapos ng aksidente ng trolley bus na kung saan si Shavarsh ay nagligtas ng mga tao, dumating ang kampyonato ng sport sa Union Soviet. Union of Soviet Socialist Republics o USSR. Mangyari lamang na alalain na ang USSR ay siya pa ring pangalan noon ng lupon ng mga nasyon na pinamunuan ng Rusya bago ito nadisulbar noong 1991, 1991, kung kailan ang mga nasyong bumubuo noon nito ay nagkanya-kanyaan na. Kabilang noon sa unyon na ito ang Armenia. Mabalik tayo sa taong 1977, 1977. Sa panahong tagsibol noon, ginanap ang kampyonato ng sport sa siyudad ng Baku, na siyang pangunahing siyudad at kapital ng nasyon na Soviet Azerbaijan. Ganoon na lamang noon ang kaba at pananabik ng enterong pamilya na Karapetyan at dumating ang pagkakataong ito, at ito'y pinaghandaan ng Shavarsh na kanyang pagbabalik sa ganitong paligsahan. May kaba noon si Camo na kapatid niya. Alam nito kung gaano kahirap ang isinagawang pagsanay at pagpanumbalik ni Shavarsh sa kanyang tibay at lakas ng katawan pagkatapos ng kanyang matagal na pagkakaospital gawa nung nangyari na pagligtas niya sa mga naaksidente sa trolley bus. Sa kompetisyon na kanyang inaasam-asam, meron na noong isa sa mga matitinik na karibal ni Shavarsh ang nakalikha ng bagong marka ng tagumpay sa langoyan. Napapunta si Shavarsh sa pangatlong lupon ng mga katunggali. Matindi ang kompetisyon at ang unang naitalang pinakamataas na marka ay nalagpasan na ng isang atleta sa pangalawang lupon na lumangoy bago ang lupon ni Shavarsh. Noong dumating ang turnong lumangoy ang lupon na kinabibilangan ni Shavarsh, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya. Hindi pa ako nakipagtunggali ng ganoong katindi ng pakiramdam at kabangis ko, sinabi ni Shavarsh pagkatapos nito. Habang nasa tubig siya noon, naramdaman niya ang init na animo para siyang nasusunog sa tindi ng kanyang pagbuhos ng kanyang lakas at bilis na sumikad sa ilalim ng tubig. Sa mga sandaling iyon na siya'y lumalangoy, naglakad ng pasunod sa kanya si Camo sa gilid ng langoyan at matindi niyang minatyagan ang kanyang kapatid at inobserbahan ito. Inantabayanan niya ang maaring mangyaring panghina ng katawan nito at kung sakali man ay antemano niya itong mailigtas. Subalit lubos ang kakayahan ni Shavarsh. Noong nakarating siya sa dulo sa puntong pagtatapusan, natanto ni Shavarsh na siya ang nauna. Kitang-kita ng mga tao ang mahabang agwat na inilayo niya sa mga sumusunod sa kanya. Ang markang naitala niya ay siyang pinakamabilis na marka sa buong kompetisyon. Panglabing isang marka ito na pinakamataas na markang naitala sa sport na ito sa sandaigdigan. Sa mga sumunod na buwan,
Nagkamit pa ito ng 3 medalyang pilak at 1 pang ginto sa kampyonatong pang-Europa na naisaganap sa Hungaria. Itong mga nakamtan niyang mga tagumpay ay nakayanan niya 1 taon lamang pagkatapos ng nangyaring aksidente at matagal niyang pagkasakit. Sa mga panahon na iyon, hindi pa rin nailathala ang nangyaring aksidente sa trolley bus noon. Sa ulat na ginawang dokumento ng gobyerno noon ukol sa pangyayari, ni hindi binanggit ang pangalan ni Shavarsh. Ipinagpatuloy noon ng gobyerno na hindi ipinapaalam sa madla ang nangyaring sakuna na siyang kinamatayan ng maraming tao. At itong paglilihim ay upang iwasan ang pagkakapahiya ng mga taong nasa poder ng gobyerno. Gayunman, nanatiling tahimik si Shavarsh tungkol sa insidenteng iyon. At bakit ko namang ipagkukukwento? At kanino ko ipagkukwento? Kung upang magkaroon ako ng pangalan, may nagawa ko naman ng magkapangalan, ang sabi niya noon kapag may nagpapaalala sa kanya tungkol dito. Kinilala naman noon ng mga lokal na opisyal iyong ginawa ng magkapatid na Shavarsh at Kamo na pagtulong sa sakunang nangyari. Binigyan silang magkapatid ng pabuya na nagkakahalaga noon ng 38 rubles. Subalit, ipinasauli ito ng kanilang ama. Ang sabi ng ama nila, hindi ginawa ng mga anak ko iyan dahil sa pabuyang pera. Noong 1982, 1982, 6 na taon pagkatapos ng aksidenteng iyon, nalaman ng publiko sa Union Soviet ang nangyaring iyon at ng kabayanihang ginawa ni Shavarsh. Isinulat ito ng isang manunulat na si Sergei Leskov ng pahayagang Komsomolskaya Pravda. Nalaman ni Sergei ito mula sa isang tagasanay at tagaturo ng sport kay Shavarsh noong si Sergei nagsusulat ng tungkol sa kompetisyon ng langoyan sa Moscow. Noong ibinalita niya ito sa kanyang editor, kaagad na pinapunta siya ng editor sa Yerevan upang manaliksik at manghalughog tungkol sa pangyayaring iyon. Nailathala ang kanyang sinulat tungkol dito noong ika-12 ng Oktubre, 1982, 1982, at naipalabas ito sa pamagat na Tunggalian ng Kampyon sa Ilalim ng Tubig. Sa sumunod na taon, inilathala ng Literaturnaya Gazeta na siyang pinakamalaking pahayagan sa Union Soviet ang salaysay na sinulat ni Gennady Bochrov tungkol sa dakilang ginawa ni Shavarsh. 1 buwan pagkatapos na maipalabas ito sa lathalain, pinarangalan ng gobyernong Soviet si Shavarsh. Ibinigay sa kanya ang Order of the Badge of Honor o bilin na insignia ng parangal. Iyong pagsubok ng kapalaran sa kanyang pagkamatulungin at pagmamalasakit sa kapwa-tao ay naulit na naman. Noong ika-19 ng Pebrero, 1985, 1985, nadaanan ni Shavarsh ang nasusunog na gusali ng Soviet Armenian Sports Hall at nakita niyang may mga tao na nakulong sa loob. Wala siyang atubiling tumakbong sumabak sa apoy at pinaghihila niyang palabas ang mga naroroon. Dahil dito, nasunog ang maraming bahagi ng kanyang katawan. Nakasinghot siya ng makapal na usok at ito ang nagpawalang malay sa kanya. Itinakbo siya ng isang driver ng taxi at dinala sa ospital. Doon siya nagpagaling ng pagkasunog ng kanyang katawan at ang mabigat na pagkakasakit ng kanyang baga dahil sa usok. Sa mga sumunod na tiyempo, pinarangalan siya ng UNESCO o United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ng World Fair Play Prize. Ito ay pangilala sa kabayanihang kanyang ginawa. Ang UNESCO ay bahagi ng internasyonal na unyon ng mga nasyon. Itong premyong tropeo na World Fair Play Trophy o pandaigdigang tropeo ng pagkapantay-pantay sa palaro ay ginagawad bilang parangal sa mga taong napatunayan na mahusay na sugo o ambasador ng pagkakapatas sa sport. Noong 1986, 1986, iyong komite ng Minor Planet ng Union Soviet ay nagpasya na
nang aprobar na maipangalan ang isang tuklas na asteroid kay Shavash. Ang isang asteroid ay isang bagay na animo-higanteng bato sa kalawakan at para ring planeta ito na umiikot sa araw. Ang asteroid na nasabing tuklas ay ipinangalan ng 3027 Shavash at ito ay isang malaking bato sa pagitan ng orbito ng planetang Mars at planetang Jupiter. Natuklasan ito ni Nikolai Chernik, isang magaling na astronomo sa obserbatoryo ng Nokhny at ito ang Crimean Astrophysical Observatory sa Ukraine. Natuklasan itong asteroid na ito noong 8 ng Agosto, 1978, 1978. Itong ginawa na pagbibigay ng pangalan ni Shavash sa isang bagay sa kalawakan ay hindi lamang paggalang sa kanyang kabayanihan, kundi pagpapawalang hanggan sa kanyang pangalan at alaala ng kanyang buhay. Nagbigay si Shavash ng dakilang kontribusyon sa kadalisayan ng kanyang kalooban at naisagawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang nabubukod-tanging abilidad na lumangoy. Sa mga nakaraang taon, sinabi ng mga dalubhasa na nakaalam sa pangyayaring ito sa trolley bus na wala noong ibang tao kundi si Shavash lamang ang nakakayang makagawa ng kanyang ginawa. Sinabi ng mga tao na naroroon noon sa dike na nakasaksi sa mga pangyayari na ang mga paa at likuran ni Shavash noon ay puno ng bubog ng salamin. Ang mga bubog na iyon ay nanggaling sa salamin na kinailangan niyang basagin at siyang pinagpadaanan niya sa mga taong kanyang iniligtas. Ang kanyang kagitingan na sinamahan ng pagkamababang loob ay bagay na uliran. Sa tanang buhay niya, hindi pinag-interesan ni Shavash ang nagmataas o nagmayabang. Hindi siya naghanap o nanunton ng parangal o kagawaran sa kanyang mga ginawang pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa. Subalit, ang isang magandang gawain ay may sarili itong naisadyang pagkakabunyag sa mga taong nakakapaghintay. Ayon kay Shavash, nasa kataasan ang gabay ng ating kapalaran bilang nilalang. Dahil sa mga sandaling iyon, naroroon sana ako sa kampyonatong pansandaigdigan sa Hanover. Subalit dahil sa kung hindi mawaring kadahilanan, hindi na iabot sa akin ng maaga ang aking visa kung kaya hindi ako nakasama. At dahil sa sama ng aking kalooban noon, lumabas ako upang tumakbong magsanay noong nangyari ang aksidente. At sa ibang panayam, winika niya, alam ko na hindi yata tama noon na ang pinakamabilis na taong lumangoy ay naroon kung hindi niya sikaping tumulong na magligtas. Hinatulan na sana ako ng kapalaran at ng enterong sangkatauhan. Hinatulan na sana ako ng Diyos. Magmula noong binitawan ni Shavash ang pagkaatleta, nabuhay ito ng pangkaraniwan. Lumipat silang mag-anak na pumunta sa Moscow at una siyang nagbukas doon ng negosyong sapatusan at siya'y naging sapatero. Lumaki ang negosyo niya at nagkaroon siya ng restaurant at tindahan. Noong 2004, hiniling ng kanyang mga kababayang taga-Armenia na siya ang tatakbo na hahawak sa panseremonyang tanglaw ng Olympic para sa bansa nila noong isinaganap ang Winter Games o palarong taglamig ng Olympic. Naisaganap ito sa siyudad ng Sochi sa timog na bahagi ng Rusya. Pinagbigyan ni Shavash ang hiniling nila at siya ang kumatawan sa parehong Rusya at Armenia sa kaganapang iyon. Noong 2020, nagtuturo noon si Shavash at siya ang tagasanay at gabay ng kanyang atletang anak na lalaki na si Tigran. Si Shavash din ang pinuno ng Shavash Karapetyan Foundation na tagaayos ng mga tunggalian at kompetisyon para sa languyan ng mga kabataan. Dito nagtatapos ang bahagi ng podcast tungkol sa bayaning manlalangoy na taga-Armenia na si Shavash Karapetyan. Nais nating kilanlin at bigyang parangal ang mga sumusunod na pinanggalingan ng ating mga impormasyon. Wikipedia.org, auroraprice.com, allthat'sinteresting.com, rbth.com,
mentalfloss.com, Pantheon World, YouTube, highthird.org, at pare-pareho lahat ang mga nabanggit na pinagsaliksikan noong ika-10 hanggang ika-28 ng Agosto 2021.